pag-ibig na humantong sa malagim na pangyayari sa buhay ni Grace Lee. Pero paano nga ba humantong sa malagim na pangyayari ang lahat? 17 taong gulang ay nakikitira na si Grace Lee sa kanyang kaibigan. Parehong nagbebenta at nag-aalok ng mga murang produkto na kanilang inaangkat. Araw-araw niya itong ginagawa upang matustusan ang kanyang pangangailangan at para makatulong sa kaibigan. Maalaga at masiyahing kaibigan si Grace Lee. Dahil sa murang edad ay nawala na ito ng mga magulang. Kaya kung ano-anong trabaho ang pinasok nito, laking tulong na rin na pinapatuloy siya ng kanyang kaibigan. Isang araw habang pauwi ang magkaibigan, naisip nilang ubusin ang flyers na kanilang dala. Sir, pati gusto ka mag-amit ng pulong. May one take pa na to, sir. Contact na nila na yung contact number niya, sir. Nang may nakitang tambay, ay binigyan nila ito. Sa mong promo po, pahumot. May one take one. At ito ang unang pagkikita ng dalaga at ng binata. Tawagin na lang natin sa pangalang Wendell alias Doydoy. Thank you, sir. May pabungluan. Saan naman sad na? Eh? Chat-chat mo. Ito ka lain mo. Pabalik ka ba? Pangita ka sa tumidig-nita din dapat. Nag-work sa tambay-tambay. No, wala man. Nag-ano lang siya sa kuha ba eh. Hindi ready. Tapos nag-chat-chat do. Basta Chat lang daladaan. man! Sama na, ay, wala na ka ba? Jadi ra mga chat ya. Ay, chat lagi mo na. Lo. Tadi na day. Signal ra ta sa mga. Tu kapag steam na sa mga. Ay. Hindi mo na. Ay, master lang. Ano mo? Dula. Makalipas ang ilang buwan nitong pagtitext at tawagan, ay naisip ng binata na magkita sila. At may aaminin lang ito. 18 nitong Disyembre 2023 ng taon. Nagpaalam si Grace na kikitain niya lang itong si Doydoy. Ang hindi inaasahan ng kanyang kaibigan ay ito na pala ang huling araw na makikita niyang buhay ang dalaga. Amping ha, amping. Bye! See you later!
Ang araw na nakalipas, nagtaka ang kanyang kaibigan. Kaya ay inireport niya agad ito sa kapulisan. 20 ng Disyembre taong 2023 ng hapon, pasado alas 12, habang pauwi ang binata na itago na lang natin sa pangalang Michael, 20 taong gulang, nakita niya ang patay na katawan ng isang babae na nakahandusay. Tumakbo si Michael at inireport niya agad ito sa mga otoridad. Hello, good morning, sir. Sabi later. Yes. Okay, we will arrive as soon as possible. Thank you for that information, sir. Man, later. ay nagtamo ng 3 saksak sa kaliwang lieg ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay.
Ayon din sa resulta bago napaslang ang biktima ay positibo rin itong nahalay at nanlaban na naging udyok na patayin ang dalaga. Resulta ito sa mga ebidensyang nakalap mula sa lugar kung saan nangyari ang krimen. So, good morning, sir. So, we are all done conducting investigation to the crime scene. So, all the evidences are in good hands, and we conduct an extreme examination for this, and we will just inform you about the results. I'm really glad that you investigated this and you already respond in a quick manner. According to the investigation, there is one witnesses that saw the crime scene. And due to it, we have one suspect that possible with the one who committed the crime. I thank you for the fast response in this investigation. Yeah. Thank you We'll just also, contact. and we will just communicate. At dito na natukoy na ang bangkayng nakita ay si Grace. Dahil na rin sa tugmang report na natanggap ng kapulisan. At isa rin sa positibong tumukoy ay si Police Corporal Castillo na isa rin sa nabigyan ni Grace Lee ng flyers. At dito natukoy na si Wendell alias Doydoy Ramos ang gumahasa sa biktima dahil na rin sa mga pahayag ng kaibigan ni Grace Lee na si Doydoy ang muling kasama nito bago nangyari ang krimen. Magandang gabi. Dito po nakatira si Wendell Ramos o alias Doydoy. Ano yun, sir? Meron kaming dalang warrant of arrest para sa iyo. Ano pong kasalanan ko, sir? Ikaw ay naaresto sa salang pagpatay at paggahasa kay Grace Lee. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatan kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili, at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng pamalaan. Naintindihan mo ba aking sinabi? Yes, sir. Wait, dali na dito. Sir, huwag ka nang maglaban. Diba? Inakusahan ng nasa ilalim ng lagda na si Wendell alias Doydoy Ramos ng krimeng rape with murder. Sa ilalim ng Article 335 kaugnay ng Article 248 sa binagong revised penal code. Finding as we do that the crime committed by the appellant Wendell alias Doydoy Ramos is a complex crime, the penalty for the more serious offense, penalized with reclusion temporal in its maximum period to death, should be imposed in its maximum degree, which is death. The judgment appealed from is, therefore, affirmed with cost Article 48 and 248 of the revised penal code.